a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit Nagkamali dito si Marcos. Yan yung sinasabi ko, napayuhan siya eh. Sana hindi ka nakinig doon sa mga nagpayo sa'yo. Mali. Kasi ilang beses nang inexplain yan. Wala. Pakiusap lang po. Huwag nyo nang gatasan yung issue na yan na secret agreement, gentleman's agreement. Ilang beses nang inaddress yan, ipinaliwanag ng wala kung ano pa ang pinagsasabi ninyo. Nag-init tuloy ang ulo ni Tatay Digong. Please, huwag nyo nang gatasan yan. Kayong mga trolls, kayong mga vloggers, huwag nyo nang gatasan yung issue na yan. Wala. Nilaglag nga ni Tatay Digong si Roque. Okay? Huwag nyo nang gatasan. nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Samantala, may payo ang dating Pangulo sa kanyang kaibigan na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa mga kaso kabilang ang child abuse at sa hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Senado. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Ito ang Kung sa tingin mo wala kang fair trial na mangyayari sa administrasyon ito, huwag kang lumabas dyan sa Tamayo. So andyan lang siya sa Tamayo. Hanapin natin si si Pastor Kibuloy sa Tamayo. Oh, ayan na naman sasabihin ng mga vloggers. Mamaya sasabihin na naman yan ng mga secretary. Oh, alam nyo pala kung nasaan. Ba't hindi nyo sinabi? Oh. Alam nyo naman si Tatay Digong eh. Di ba? Oh. Sinabi niya sa Tamayo, edi kayong pumunta. Mamaya may magagalit na vloggers, ba't hindi isumplong ni Tatay Digong? Yan ang mga nakikita ko ngayong vlog. Alam mo pala kung asan si Pastor Kibuloy, ba't di mo sinabi? Ba't hindi mo, dapat kasuhan si Tatay Digong, etc. Yan na naman ang kanilang litanya. Oy, hindi po namin trabaho manghuli. Ha? Hindi porket alam ni Tatay Digong, gusto mo siya pumunta manghuli? Kayo pumunta ron. O alam nyo, sinabi ni Tatay Digong nasa Tamayo. Di puntahan nyo sa Tamayo, mga Kayong mga vloggers na sausaw kayo ng sausaw dito sa amin. Dati, kung sino-sino ang bumalik kayo sa Tito Vic and Joey. Kayo humuli kay Pastor Kibuloy. Magagalit na naman kayo kay Tatay Digong. Alam niya, hindi niya pinahuhuli. O yan, sinabi na niya. Tanga, uutusan nyo pa yung si Tatay Digong, dating presidente, uutusan nyo manghuli. Kayo pumunta ron, Risa. Kasuhan mo yan. Kasi, parang ewan ko, kulang sa research tong mga ito. Sa bagay, nasanay sa artista eh. Nasa Tamayong daw sabi ni PRRD, pero nasa Tamayong nga ba? Hindi ko alam. Baka andito. Pastor! Pastor! Kakain na tayo! Sabi dito ni Ariel, kasalanan kasi ni Roque yan. Salita ng kung ano-ano. Alam mo may punto si Ariel eh. Kasi naman ito si Roque, salita ng salita. Pero yung motibo naman ni Roque, na misinterpret lang din. Okay? Pero si Roque kasi salita ng salita. Alam naman niya itong mga bobong vloggers at yung mga bobong amo nila gagatasan lahat ng bagay. Uulit-ulitin. Yan ang style nila. Kitang-kita natin. Sinabi na ni Atty. Panelo, wala.
Sinabi na rin ni Attorney Roque, mali ang pagkakaintindi nyo, ito. Anong ginagawa ng vloggers nila at yung mga bobo rin nilang amo? Ginatasan. Inulit-ulit. Gagawin talaga nila yung style na yan na mami-misinterpret nyo. Yan ang style nila, paulit-ulitin ang mga bagay-bagay. Galawan nila yan eh. Para ano? Kasi kung ganyan at ganyan ang gagawin nyo, wala kayong litanya kung hindi idikit ang Duterte sa China. Anong gagawin ng iba? Patuloy na ididikit ang pulburon sa inyo. Asan ang problema natin? Nasa dagat o nasa pulburon? Focus kayo sa pulburon kasi yan ang delikado ngayon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya nga merong drug war si Baste. Isipin ninyo, isipin nyong mabuti kung ang droga nakapasok sa Davao na napakahigpit, how much more doon sa mga opisyal na di umano'y sinasabi na ang droga daw ay hindi pwedeng makapasok ng walang suporta. Paano pa doon sa mga maraming nakasuporta na mga politiko at light ang gwardya? Light ang paghihigpit. E di pasok na pasok ang droga? Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. Kayong kung saan kayo nakatira, alam ninyo kung delikado na naman yung inyong lugar. Kita nyo yan, nararamdaman nyo yan, nafe-feel nyo yan, na-experience ninyo na talaga namang lumalaki ang problema natin sa droga. Yan ang harapin natin. O, sabi dito ni Jeb Rivera, mga protector din kasi yung ibang mayor dyan. Diba? Imbis na tulungan si Mayor Baste, imbis na tularan at mag-declare din sila ng drug war sa kanilang syudad, pinahihirapan ng Davao. Bakit ba tayong mga Pilipino, bakit ba tayong mga nasa administrasyon, kayong nasa administrasyon, galit na galit kayo sa Davao? Bakit ba galit na galit kayo sa Duterte? Ba't hindi na lang kayo magtrabaho? Huwag niyong pakialaman ang Davao. Mga ano tong mga ito eh. Paulit-ulit. Mga bobo rin to mga ano to. Pro-China. Ang ilang beses na nga sinasabi, wala tayong problema. Artificial yung problema sa China. Eh kaya nga sabi ni Tatay Digo, gusto nyo, di sumugod kayo. Tapos sino idadamay nyo dyan? Yung mga sundalo.